Magandang araw po sa inyong lahat at magpapalang araw po sa inyong lahat. Andito naman po tayo at sa muli ay pagnilayan natin ang salita ng Diyos na hango sa Mark 14 verses 37 to 38. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. When he returned, he found them asleep. He said to Peter, "Asleep, Simon? You could not stay awake for even an hour? Be on your guard and pray, and that you may not be put to the test. The spirit is willing, but the nature is weak." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, sa muli po'y mapagpalang araw po sa inyong lahat. At dito sa ating binasang Ebanghelyo, sinabi po dito, Simon, Pedro, natutulog ka na naman. Hindi ka ba pwedeng maglaan ng isang oras na sa pagdadasal kasama ako? Kailangan mo ito dahil ang the spirit is willing. Ang espiritu ay gusto. Pero ang tao, ang laman ng tao ay mahina. No? Kitang-kita mo. So makikita natin na alam ng Diyos na ang mga tao ay mahina. Ipinapakita ang kahinaan nito sa kahinaan ng kanyang pag-iisip, kahinaan ng kanyang puso't kalooban, at kahinaan ng katawan. Bakit? May mga limitasyon po ito. Naaabot natin ang ating sukdulan, sabihin na natin, sukdulan ng ating lakas, tayo ng hihina. Sukdulan ng ating pag-iisip, hindi natin abot ng pag-iisip. Kahit nga, sabihin na natin, ang kinabukasan. Abot ba ninyo yan? Hindi talaga. Hindi natin abot yung bukas. Bukas man lang pinag-uusapan natin. Hindi natin arok kung ano yung ibig sabihin ng ating mga karanasan, kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi natin arok ang mga misteryong nangyayari sa ating kapaligiran. So, yun ang limitation ng ating pag-iisip. Yung ating puso't damdamin naman, anong limitation? Ang dami. Alam po ninyo, pag tayo nasobrahan na ng galit at puot at panghihina ng puso't kalooban, yung iba ay nawawalan ng lakas, ng loob. Na lalo't pag nawala yung pag-asa, mga kapatid, nung wala ka na nakitang halaga sa iyong mga ginagawa, wala ka na makitang, sabihin natin, liwanag sa kinabukasan. Marami kaya ang nagpapakamatay. So, alam ng Panginoon na ito ay nangyayari sa buhay ng isang tao. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alam niya yan. Kaya, anong sabi ng Panginoon? Could you not stay with me for 1 hour? Yan. Ito yung nagdadasal ang Panginoon sa Gethsemane. Ito yung sinabi niya. Dahil kung ano yung karanasan niya doon sa Gethsemane, ito yung mangyayaring tiyak sa ating karanasan bilang tao. Doon siya nagdadasal sa Gethsemane na makita na niya ang paghihirap na kanyang pagdadaanan. Nasabi niya, "Oh, Father, let this cup pass by me, but not my will, but thy will be done." Yung kita mo na kung paano, kung bilang tao, kita mo na yung end. Sabihin na natin yung dead end na mga lahat sa buhay. Yung ganun kahina ang tao. O sabihin pa natin sa temptation, ang daming mga tukso na kahit anong gawin ng tao, sabihin niya lang, bakit ako nahuhulog? Ayoko naman ito. At wala na siyang masabi kundi sabihin, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa.
Ay, hanggang doon lang talaga yung tao, no? So, kaya sabi ng Panginoon, stay for an hour and pray. Keep vigil. Ika nga, stay awake in prayer. Hindi naman stay awake lang, pero nagsusugal ka naman. So, wala nangyayari po doon. Kailangan nating makasama ang Diyos. Dahil sobrang limited ang isang tao. Sobrang limited. Yung pag isang tao ay sinabi, kaya ko yan. Totoo. Kaya ko yan. Hindi mo pa inabot yung karanasan ng tao na abutin mo yung dead end. Pakiwari mo hanggang dito na lang ako eh. Hanggang dito na lang yung kapangyarihan ko, yung lakas ko. Yung aking naiisip hanggang dito lang. Kaya sabi ni Lord, be on guard because the spirit is willing but the flesh is weak. So kinakailangan nating makasama ang Panginoon in a vigil. Yung sabihin na natin overnight, yung vigil, yung saan ito ngayon pwede nating gawin? Alam po niyo pag tayo nagvi-vigil in front of the Blessed Sacrament. Kasi si Lord andoon sa Blessed Sacrament eh. Hindi naman siya natin makasama magdadasal na para bang tayo nasa Gethsemane. Pero tinitiyak ko sa inyo, pag tayo ay andoon sa presensya ng Diyos sa Blessed Sacrament, yung kahinaan ng tao ay napapalakas ng kapangyarihan ng Diyos. Biro mo sa Blessed Sacrament, presence of God is there. Imagine mo yung presensya ng isang walang hangganan andoon. Mailagay mo kaya yung presensya mo doon sa presensya ng isang walang hangganan, sa presensya ng isang Diyos. Could you imagine the power? Lalo't mailagay mo ang iyong sarili doon sa, yung presensya mo mismo, mailagay mo sa presensya ng Diyos. Yung ikaw ay naging kaisang ganap sa Diyos doon sa Blessed Sacrament. So, inaanyahan tayo ng Panginoon upang manatiling malakas ay tayo ay magsusumikap na maging kaisa niya. Maging kaisa ng Diyos. Sa isang oras na pakikipagkaisa sa Blessed Sacrament sa Kanya. No? Ito yung, kasi karanasan ng tao talaga. Karanasan ng taong mauubos yung ating lakas, mauubos yung ating capacity bilang tao, bilang limited na tao. Hanggang doon lang pala tayo, hanggang iyon lang ang ating kaya, hanggang doon lang tayo. So, inaanyahan tayo ng Panginoon na siya ang magiging kalakasan natin sa panahon ng ating kahinaan, sa panahong ubos na yung ating abilidad, sa panahong ubos na ang ating kapasidad, sa panahong ubos na ang ating lakas. Lakas ng puso't kalooban, lakas ng ating pagkatao. Pero kinakailangan pa natin ang ekstrang lakas upang magawa ang dapat gawin, upang manatiling nakatayo, natiling matatag. Mga kapatid, isa po ito. Sino ang pwedeng magbigay sa atin ng lakas? May nabibili bang lakas dyan ng loob kung tayo nang hihina na at andun na tayo sa sukdulan ng ating kapasidad, ng ating lakas? Alam ng Panginoon yun. Alam na alam niya ang limitasyon ng isang tao. Alam na alam niya yun. Kaya tayo inaanyahan ng Panginoon. Can you not watch and pray with me even for an hour? Yan. Inanyahan tayo ng Panginoon na manatili kahit isang oras lang sa Blessed Sacrament, sa Kanyang presensya. Nakikita natin ito. Ako, naranasan ko rin ito, no? Yung mga panahong pagod na pagod sa pag-aaral, sa mga responsibilidad. At manatili ka kahit isang oras lang sa Blessed Sacrament. Yung mailagay mo yung buong presensya mo, yung buong puso, buong isip, doon sa presensya ng Diyos. Tapos ang dami mo pang gagawin. Ako, ang dami pa. Parang pakiwari mo, natatabunan ka na ng mga mabibigat na responsibilidad. Yet makikita mo, yung presensya lang ng Diyos is more than enough na pakalmahin yung buong puso't kalooban, na linawin ang buong kaisipan,
At makikita natin na, ito, panibagong lakas. Ang dami nating nakikita na hindi natin nakikita. At naririnig natin, pag tayo ay andun sa presensya ng Diyos, ang kanyang gabay. Alam mo, ito yung dapat gawin. At nakikita mo, tumpak. Dahil sa ating pagsunod sa kanyang gabay, andun siya. Kasama natin sa ating mga gawain, sa ating mga responsibilidad, sa ating mga mabigat na dalahin. Sa ating mga problema, madadama natin andun siya. Kaisa natin siya sa ating mga sakit, mga pasanin. Kaisa natin siya. So, mga kapatid, subukan natin na manatili sa presensya ng Diyos. May lagay natin ang buong nating presensya sa presensya ng Diyos sa harap ng Blessed Sacrament. Dumuon ka lang. Ilagay mo lang yung sarili. Ilagay mo lang yung puso't kalooban sa presensya ng Diyos. At makikita mo, tama, maganda ang layunin ng Diyos. Gusto lang niyang madama mo siya. Madama mo naman siya. Dahil dama ka nga ng Panginoon. Gusto niyang madama mo ang kanyang tunay na pakikisa sa iyo sa panahon ng iyong kalungkutan, ng iyong pasakit, ng iyong paghihirap. Dama ka niya. Gusto niya lang na madama ka rin. Madama mo rin siya. Dama ng puso't kalooban. Damang-dama. At nang madama mo, ang kanyang haplos ng pagmamahal. Ang kanyang yakap na punong-puno ng pagmamahal na nagbibigay ng kalakasan ng puso't kalooban. Pagmamahal na nagbibigay ng liwanag ng kaisipan. Mga kapatid, subukan po natin nang makita ninyo. Come, sabi nga ni Philip, and you will see. Come and see. Be there in the presence of the Lord. Amen? Panginoon, dito po kami at batid po namin ang aming mga kahinaan. Bigyan po niyo kami ng grasyang kailangan namin upang udyukan kami ng aming puso't kalooban na lumapit sa inyo at may lagay ang aming presensya sa iyong makapangyarihang presensya. Panginoon, ito'y aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord.